Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang maluwalhati niyang krus. Ang krus na dating tanda ng kahihiyan at kamatayan ay naging daluyan ng buhay at kaligtasan. Sa krus, iniunat niya ang kanyang mga kamay at inialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Sa banal na krus ni Jesus, bubukal ang pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpapakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno,
Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sinabi sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos, ang kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinupuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo ng kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po munang nakatayo ang lahat. Maaari na pong maupo ang lahat. Sa mga kapatid kong obispo, sa mga kaparian, sa mga diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga kapatid na deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Diyos
sapagkat sa pagdiriwang natin ng banal na misa na ito ay naipagdarangal natin ang mahal na Senyor. Salamat sa Diyos sapagkat sa wakas ay muli tayong nakapagtipon dito sa Luneta, dito sa Bagong Bayan na siyang dating tahanan ng Poong Jesus Nazareno bago ilipat sa Quiapo. Talagang hindi tayo pinababayaan ng mahal na Senyor. Hindi niya tayo iniiwanan na mag-isa at malayo sa Kanya. At kahit yung mga deboto na hindi makapunta ngayon dito sa Luneta o sa Quiapo, ang po naman mismo ang dumadalaw sa kanilang mga tahanan. Siya ang lumalapit sa bawat isa sa atin ngayon. Pumapaloob siya sa ating mga puso at pinalalakas ang ating pag-asa. Kapiling natin siya. Buhay na buhay si Jesus na kasama natin. Kaya nga't sinasabi natin lagi, Viva Jesus Nazareno! Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, itinatampok ang misteryo ng banal na krus. May 2 kilos ang mahal na Poong Jesus Nazareno ukol sa krus. Pagkikiisa at pagtatagumpay. Una ay pagkikiisa. Sabi sa 2 pagbasa, kahit na siya ay Diyos, ay hindi nagpilit si Kristo Jesus na manatiling kapantay lamang ng Diyos. Sa halip, inubos niya ang kanyang sarili at nagkatawang tao, at nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit ang karumal-dumal at kahiyahiyang kamatayan sa marahas at malupit na krus. Makikita natin sa imahe ng mahal na Poon na pumapasa ng krus at nakaluhod ang kaliwang paa. Nakatukod sa lupa ang tuhod ng Poon dahil ang puso niya ay nakakawing sa mga puso natin. Nakikiisa siya at nakikiramay sa sangkatauhan. Sa pagkakadapan niya sa daan patungong Kalbaryo, sa pagpasan niya sa bigat ng krus, pinapasan din niya ang ating kahirapan, kasalanan at kamatayan. Nakikiisa siya sa ating abang kalagayan. Kaya naman, walang karanasan ng tao na hindi nauunawaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Nauunawaan niya ang tiisin ng may sakit, ang pagod ng manggagawa, at ang pangungulila ng OFW. Batid niya ang pagsisikap ng mga mahihirap, ang ginaw ng walang damit at tirahan, ang kalam sa sikmura ng gutom at uhaw. Alam niya ang sakripisyo ng tapat na lingkod bayan, ang pagsisisi ng nagkasala, ang pangarap ng mga bata, at ang tiyaga ng matatanda.
Ramdam niya tayo at nakikiramay siya sa atin. Nauunawaan niya ang pinagdadaanan natin. Huwag sana tayong mag-atubili na makiisa din sa Kanya at sa ating kapwa. Manalangin tayo at magpuri sa Kanya. Damayan natin ang ating kapwa at magmalasakit tayo sa isa't isa. Abutan natin ng pagkakawanggawa ang ating mga kapatid, lalo na ang mga nahihirapan ngayon. Ang ikalawang kilos naman na makikita natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ay pagtatagumpay. Makikita natin sa imahe ng puon na tumatayo na ang kanyang mga kanang binti. Ang mga balikat niya ay nakaunat at nakatuwid, at ang mga mata niya ay nakatingala. Nakasuot na rin siya na magarang damit, katulad ng kasuotan ng isang hari. Kaya't ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay hindi lang naglalarawan ng pagkakadapan niya noong Biyernes Santo. Ito rin ay paglalarawan ng pagbangon niya sa linggo ng pagkabuhay, ng pagbangon niya mula sa kamatayan, ng pagtatagumpay niya mula sa dahas at lupit ng krus at kasamaan. Ang Senyor ay hindi nagpatalo sa krus, nanaig ang kanyang pag-ibig. At ang tagumpay ni Jesus ay hindi lamang para sa kanyang kaluwalhatian, kundi para rin sa ating kapakinabangan. Ipinahiwatig sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo na ang Kristo ay itataas sa krus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinumang manalig sa Kanya. Ang krus na dating kasangkapan lamang ng karahasan ay naging daan ng ating katubusan. Sa halip na magwagi ang kamatayan, nagtagumpay ang kaligtasan. Sabi nga natin sa ating awit, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kaya naman, makibahagi tayo sa mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang tagumpay. Nagtagumpay ang Poong Jesus Nazareno upang maipagtagumpay tayo. Tumayo siya upang akayin tayo na makatayo sa buhay ng may dangal at pagmamahal. Talikuran natin ang kasalanan at mamuhay tayo sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Sikapin nating ipanalo ang katotohanan, katarungan at kapayapaan dito sa sanlibutan. Pakikiisa at pagtatagumpay. Ito ang misteryo ng banal na krus. Ito ang mabiyayang kilos ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, alam kong nalulungkot kayo dahil 3 taon na ngayon na hindi pa rin natin may daraos ang prosesyon ng traslasyon. Gayunpaman, maranasan pa rin nawa natin ang Panginoong Hesus
na umaakay sa atin sa prosesyon ng buhay, sa traslasyon ng buhay. Ang traslasyon ay hindi lang taon-taon, kundi araw-araw na karanasan. Sapagkat ang mahal na pong Jesus Nazareno ang siyang nagpuprosesyon sa atin. Kaisa natin siya upang makapagtraslasyon patungo sa tagumpay ng kaganapan ng buhay. Sinasamahan tayo ng Nazareno at tinutulungan sa ating paglalakbay. Siya ang humahatak sa lubid at umaayos sa mga buhol ng mga problema natin. Siya ang sumasalya upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Siya ang tumutukod upang hindi tayo mahulog sa kamalian at kapahamakan. Siya ang tumitimon upang magabayan tayo sa tamang landas. Siya ang pumapasan sa mga pinggan ng kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Ang pakikisa at pagtatagumpay ng mahal na pong Jesus Nazareno ay maranasan nawa natin sa araw-araw nating mga traslasyon ng buhay. Katulad ng ginagawa natin tuwing traslasyon, pagibayuhin natin ang pananalig natin sa Kanya at magtulungan tayo upang lahat tayo ay makaranas sa pagmamahal niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Amen. Ang
Minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mahihina at makasalanan ay makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matuto tayong magtiis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikapagdurusa ng kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng Poong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita at tinapay ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa lahat ng bansay umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala ay ituring natin ng may habag at pag-unawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan ay makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namatay at nakadama ay makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa naming ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa nabana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, buhay Panginoon, sa hirap at kusa ika'y kasama ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Kapagkailangan ika'y pupurihin ko. Jesus Nazareno. Ano yung refill yan? Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalulwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Magandang umaga at maligayang pagdating sa Nazareno 2023. Tayong lahat ay narito sapagkat ito'y niloob ng Diyos. Tayo'y narito sapagkat tumugon tayo sa Kanya, sapagkat mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang ipagdiwang ang dakilang kapistahan na ito. Matapos ng 2 taon, nagbabalik tayo dito sa Luneta. Hindi lang dahil walang makapigil sa atin upang ipakita natin ang debosyon natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngunit higit sa lahat, walang makapipigil kay Jesus Nazareno na tayong lahat ay basbasan at pagpalain. Walang pahalik, ngunit may papugay. Walang traslasyon, ngunit may debosyon. Walang prosesyon, ngunit may bendisyon. Kaya nga tayong lahat ng mga deboto na narito ngayon, ang atin lamang dasal, walang hanggang pasasalamat
At ang mga nagpapasalamat kay Jesus Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak sa Kanya. Tayo ay nagpapasalamat. Marami sigurong hindi natin maaring gawin dahil sa pandemya. Marami tayong pagsubok na hinaharap, pero hindi tayo mauubusan ng pasasalamat. Kaya nga sa ganitong diwa, nais kong pasalamatan din ang mga nagamit na instrumento ng mahal na pong Jesus Nazareno upang ating tagumpay at mailigtas na ganap ang ating Nazareno 2023. Pasensya na po kung medyo mahaba sapagkat hindi kaya ng isang tao, isang grupo ang gawaing ito. Ang lahat ng ating pinasasalamatan ngayon ay tinawag ni Jesus Nazareno upang maging tulay ng kanyang biyaya. Pinasasalamatan natin ang kanina, nagkaroon tayo ng vigil, ang ating Parish Youth Ministry na gumanap ng Tinig Nazareno 2023, directed by Sigmund Pecho and team. Salamat sa ating MMDA band, sa ating Nazarene Catholic School. Salamat kay Father Earl, Father Douglas at Miss Margot Salcedo sa pagiging host sa vigil natin kanina. At salamat sa ating media partners, TV Maria, Radio Veritas 846, Archdiocese of Manila Office of Communications, CBCP News, Manila Public Information Office, all our media network partners and Facebook page of the different parishes and organizations, and our international devotees of the Black Nazarene. Bagamat hindi sila makapunta dito sa Luneta, ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig ay kasama din natin upang makiisa sa banal na misa. Palakpakan natin silang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga barangay officials ng Quiapo District. Ang ating technical working group, Mr. Christopher Bongraho, Kuya Alex Irasga, Mr. Johnny Yu of the Civil Defense Action Group, the Incident Commander here in Luneta, and all those helping at the Quiapo Church Command Center. Salamat po sa ating Green Brigade, ang siyang lumilinis din sa ating mga gawain, ang ating BEC and FLM at iba pang mga opisina sa atin sa Quiapo. Salamat sa mga seminarista na tumulong din sa atin mula sa San Carlos Seminary, San Jose Seminary, Lorenzo Mission Institute, UST Central Seminary, Holy Angels Seminary, Holy Apostles Senior Seminary. Palakpakan natin po sila. Salamat po sa lahat ng mga mandated organizations and ministries. Walang sawa ang inyong pagtulong at paglilingkod. Ang ating Fiesta Committee, Procession Committee, Logistics Team, Lectors and Commentators, Music Ministry, Altar Servers, lahat ng ating parish volunteers, all our parish employees, the Sisters of the Holy Face of Jesus, the Archdiocesan Liturgical Commission under Father Jenny Diwa, kasama si Father Rico Garcia at Father Carmelo Arada. Palakpakan po natin sila. At syempre, ang ating walang kapagurang mga katuwang natin para panatiliin ang kaayusan. Sila po ang taga-suporta natin. Inunawa nila na maaari nating gawin ang pagpupugay, ang pararangal na hindi muna dahil sa pandemya magagawa ang mga kadalasan natin nagagawa. Kaya sumuporta sila kahapon sa ating matagumpay, mapayapa at mabiyayang walk of faith na napatunayan natin na tahimik, nang may pagninilay at pananalangin na kaya nating ipakita ang debosyon natin sa mahal na Senyor. At ito'y naging posible. Sabi ko nga,
walang prosesyon pero may bendisyon. Walang traslasyon pero may debosyon. At ito'y dahil sa pakikipagtulungan ng ating mga hijos del Nazareno. HDN Central, President Val Samya, HDN NPJN, Pres Saldi Bernabe, HDN MBBN, Pres John Junicio, HDN Anpon, Pres Albert Cañete, HDN Basilica, Pres Orly Giray, HDN Bukluran, Pres Alex Jacinto. Palakpakan natin ang ating mga hijos del Nazareno. Salamat din po kay Monsignor Jose Clemente Ignacio, ang ating Vicar General, Father Rick Valencia, at sa natatanging paraan, salamat Father Douglas Badong sa tulong mo para maging maayos pa rin ang ating kapistahan. At siyempre po, kailangan ng simbahan ang suporta ng ating pamahalaan. At sabi ko nga po, hindi ko kaya ng isang sangay lamang. Kaya meron tayong regional, national, at local support. From the regional offices, our Metropolitan Manila Development Authority, Chairman Romando Artes, General Manager Colonel Procopio Lipana, National Capital Region Police Officer Regional Director Jomel Estomo, Brigadier General Jack Wangki, Office of Civil Defense, NCR, General Romulo Cabantac, Joint Task Force, NCR, Armed Forces of the Philippines, Colonel Alexei Musngi, Philippine Coast Guard, NCR, Commodore Hostilo Arturo Cornelio, National Intelligence Coordinating Agency, NCR, Regional Director Dennis Godfrey Gamad, Department of Health, NCR, Regional Director Dr. Gloria Balboa, Bureau of Fire Protection, NCR, Superintendent Nahun Tarosa. Palakpakan po natin ang ating mga regional support. At mula sa mga national offices, Executive Secretary from Malacanang, the Honorable Lucas Bersamin, Presidential Security Group, Colonel Ramon Sakala, Philippine National Police Chief PNP General Rodolfo Azurin Jr., National Disaster Risk Reduction Management Council, Office of Civil Defense, Undersecretary Ariel Nepomuceno, Philippine Nuclear Research Institute, Director Carlo Arcilla, National Telecommunications Commission, Deputy Commissioner Delilah Delles, National Parks Development Committee, Executive Director Cecil Lorenzana Romero. Palakpakan po natin ang mga national offices natin. At syempre, hindi po may daraos ng ganito katagumpay at kaayos ang Nazareno 2023 kung wala ang suporta po ng ating lungsod. Kaya't nais po sa ngalan po ng ating kardinal ng Arkidiocese ng Maynila, ating pinasasalamatan ang kauna-unahang babaeng alkalde, ang kauna-unahang Hermana Mayora, Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, sa iyong suporta at tulong sa Nazareno 2023. Salamat din po sa kanyang team, ang ating City Administrator Bernardito Siang, Vice Mayor Yul Servo, Manila Police District, District Director General Andre Perez Dizon, City Engineering and Public Works, Engineer Armando Andres, Department of Public Services, Kale Nicole Amurao, Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau, Mr. Charlie Dungo, Manila Health Department, Dr. Arnold Pangan, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Arnel Eustacio Angeles, Manila Department of Social Welfare Office, Maria Asuncion Refogoso, Manila Traffic and Parking Bureau, Senaida Viaje, Manila Fire District Office, Superintendent Christine Dr. Kula, Central Market Police Station 3, Station Commander Colonel Ramon Solas, Plaza Miranda,
PCP Commander Captain Ruel Robles, pasalamatan po natin ang ating minamahal na mga pinunong lingkod ng ating lungsod ng Maynila. Salamat din po sa mga kaparian, sa mga madre, sa mga brothers. Salamat din po sa mga contemplative communities sa buong bansa na pinakiusapan nating magdasal para maging maayos at ligtas ang Nazareno 2023. Sa mga kapatid ko pong pari, mga kadeboto na nandito, walang sawa na ipinapakita ang suporta at lalo na ang pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga pari na kasama sa misang ito. Salamat po, Bishop Teodoro Bacani Jr. and Bishop Tony Tobias na kasama din natin ngayon. At salamat po, Cardinal Joe, salamat po at mayroon pong Team Quiapo, ang mga pari ng Quiapo na sila po ang dahilan kung bakit meron tayong Nazareno 2023. Ang bawat isa ay may kaloob at ang bawat isa ay may malaking na iambag upang maging ganito ang ating pagdiriwang. Father Franklin Villanueva, Father Earl Valdez, Father Jonathan Moica, Father Robert Arellano, and Father Hans Magdurulang. Palakpan po natin ang ating Team Quiapo. At salamat po. Siya po ang dahilan kung bakit din nandito tayo ngayon. Sapagkat nakinig siya sa hinaing at kahilingan ng mga deboto na ipagdiwang na natin, parangalan na natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Na bagamat may mga restriksyon dahil dulot na rin ng pandemya, bagamat marami pa rin dapat tayong ayusin at bigyang pansin, pero nakinig siya. Kaya bagamat hindi magagawa ang lahat, meron tayo lalo na tigit sa lahat ang pagtitipon na ito dito sa Quirino Grandstand at ang kanyang suporta sa atin sa simbahan ng Quiapo. Kaya nga habang tayo narito ngayon sa unang pagkakataon, oras-oras mula kaninang alas 3 hanggang mamayang alas 11 ng gabi, 33 misa, oras-oras ang gaganapin natin sa Quiapo para ang mga deboto ay tunay na makapagpasalamat at ito'y dahil sa kanyang makaamang pag-ibig sa atin. Kaya't pasalamatan natin sa ngalan ng ating pong Jesus Nazareno, ang ating Ama, ang ating pastol, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Fuerte Advincula Jr., Arsobispo ng Maynila. Mga kapatid, simula sa taon na ito, tatawagin natin ang ating pagdiriwang Nazareno. Nazareno 2023. Sapagkat ang tunay na bida, si Jesus Nazareno, ang tunay na hari at masusunod ay si Jesus Nazareno. At tayong lahat tumatalima sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga, sabi nga ni Cardinal kanina, wala munang traslasyon sa taon na ito, wala munang prosesyon, pero tuloy ang paglalakbay, sapagkat mayroong hindi mangiiwan sa atin, mayroong hindi tayo pababayaan, at yon ay walang iba kundi ang ating minamahal na pong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!